Huwag ka nang umakting na parang mahal kita, Althea. Tapos na ang palabas. You were just a signature on a piece of paper. A stepping stone for my success. Ang boses ni Valeriano ay kasing lamig ng hanging humahampas sa kanilang duyan sa gitna ng laot. Walang bakas ng pag-ibig, walang bahid ng pagsisisi. Ang mga salitang binitawan niya ay tila mga punyal na isa-isang nabaon sa dibdib ni Althea. Winawasak ang 10 taon ng pagsasama na inakala niyang matatag pa sa bato. Sa mga sandaling iyon, hawak-hawak ni Althea ang isang maliit na pelos na kahon. Isang mamahaling relo ang nasa loob niyon. Ang kanyang regalo para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Kanina lang, ang puso niya ay nagdiriwang. Higit pa sa anibersaryo, may isa pa siyang sorpresa. Isang lihim na nakatago sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang bagong buhay na 3 buwan nang tumitibok. Dahan-dahang nang hina ang kanyang mga daliri. Bumagsak ang maliit na kahon sa sahig ng yate, ngunit tila hindi na narinig ni Althea ang tunog nito dahil sa lakas ng pintig ng sarili niyang puso. Ang marangyang gown na suot niya, na kulay ginto at kumikinang sa ilalim ng buwan, ay biglang naging parang isang mabigat na tanikala. Valeriano, anong sinasabi mo? Are you joking? Anniversary natin ngayon? Ang boses ni Althea ay nanginginig, halos magmakaawa. Isang pamilyar na tawa ang sumagot sa kanya mula sa dilim. Lumabas si Yasmin mula sa cabin. Suot ang isang mapanuyang ngiti at ang pabangong madalas gamitin ni Althea. Direkta itong lumapit kay Valeriano at humawak sa braso ng lalaki. Sa paraang asawa lamang ang dapat gumagawa. Oh Althea, ang talino mo sa business, pero pagdating sa asawa mo, napakabulag mo. Wika ni Yasmin habang hinihimas ang dibdib ni Valeriano. Hindi mo ba napapansin? Habang abala ka sa pagpapalago ng mga resort mo, kami ni Valeriano ang abala sa pagpaplano kung paano mo ito lahat ibibigay sa amin ng kusa. Nanigas ang buong katawan ni Althea. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto, at ang lalaking inalaya niya ng kanyang buhay, silang dalawa ay magkayakap sa harap niya habang pinagtatawanan ang kanyang pagdurusa. Nararamdaman ni Althea ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga ay tila paglunok ng bubog. Ang sakit ay hindi lamang nasa kanyang isipan. Naramdaman niya ang isang matalim na kurot sa kanyang puson. Isang babala ng panganib na tila sumasabay sa pagguho ng kanyang mundo. Pati ang anak natin, Valeriano, bulong ni Althea, ang kamay ay dahan-dahang lumipat sa kanyang tiyan. Papatayin mo rin ba ang pagkakataong maging ama ka? Tumigas ang mukha ni Valeriano. Walang awa niyang tinitigan ng asawa. Hindi ko kailangan ng anak mula sa isang babaeng katulad mo. I need power, Althea. At nakuha ko na ang gusto ko. Pirmado mo na ang lahat ng papeles bago tayo sumakay dito. Isang marahas na tulak ang sumunod. Walang babala. Walang pag-aalinlangan. Ang katawan ni Althea ay tumama sa malamig at madilim na tubig ng Sulu Sea. Sa paglubog niya, ang huling nakita niya sa ibabaw ng yate ay ang silhouette ni Valeriano at Yasmin na magkasama. Tila 2 demonyong nagdiriwang sa gitna ng karagatan habang nilalamon siya ng alat at dilim. Isang tanong ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang nagdidilim na kamalayan. Kung ang pag-ibig ay isang kasalanan, karapat-dapat ba siyang mamatay ng ganito? O ang dagat na ito ang magiging saksi sa kanyang huling hininga bago ang isang muling pagsilang na puno ng puot? Nawala ang liwanag ng buwan sa kanyang paningin. At ang tanging naiwan ay ang malamig na yakap ng kamatayan. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang malakas na sampal sa naghihingalong diwa ni Althea. Maalat na tubig ang unang lasang nanuot sa kanyang tuyong lalamunan. Kasunod ang magaspang na hapdi ng buhangin sa kanyang pisngi. Sa pagitan ng kanyang pagmura sa dilim at sa bawat kakarampot na hiningang
Pilit niyang ninanakaw mula sa hangin. Isa lamang ang tanging dasal niya, ang kaligtasan ng buhay na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Isang pares ng mga kamay ang bumuhat sa kanya. Ang mga palad na ito ay magaspang, puno ng kalyo, at amoy dagat. Ngunit may dalang kakaibang ingat na tila ba humahawak ng isang babasaging kristal. Naramdaman ni Althea ang pag-angat ng kanyang katawan, ang pagduyan sa kanya palayo sa malupit na yakap ng karagatan. Kumapit ka, iha. Huwag kang susuko. Ang malalim at paos na boses ni Diosdado ay narinig niya sa gitna ng kanyang pagkahilo. Dinala siya ng matanda sa isang maliit na dampa sa gilid ng dalampasigan. Ang loob ng kubo ay payak. Amoy tuyong dahon at usok ng kahoy, ngunit ito ang naging tanging kanlungan ni Althea mula sa bagyo ng kanyang buhay. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang gasera, nagsimulang magising ang diwa ni Althea. Ngunit kasabay ng kanyang pagkamulat ay ang isang malamig na katotohanang mas matindi pa sa lamig ng tubig alat. Isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang puson patungo sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga kamay na nanginginig at puno ng sugat ay dahan-dahang gumapang patungo sa kanyang tiyan. Ang dating matigas at tila may buhay na umbok ay tila naging malambot at walang laman. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog ng pagkawasak na tila ba galing sa kailaliman ng lupa. Diyos ko, please, uwag naman sana. Ang garalgal na bulong ni Althea habang nakatingin kay Diosdado na abalang nagpapakulo ng tubig sa tabi. Hindi sumagot ang matanda. Ang kanyang mga mata na puno ng sariling mga peklat ng nakaraan ay tumingin lamang ng may matinding habag kay Althea. Ang katahimikan ni Diosdado ay naging isang malakas na kumpirmasyon. Ang dugong naman siya sa gintong tela ng kanyang gown, na ngayon ay basahan na lamang, ay ang saksi sa pangarap na kailanman ay hindi na masisaya ng liwanag. Napatili si Althea sa kawalan ng pag-asa. Hindi ito tili ng galit, kundi isang hiyaw ng isang inang nawalan ng bahagi ng kanyang kaluluwa. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na binubuo ang mga piraso ng kanyang puso na dinurog ni Valeriano at Yasmin. Nawala siya. Diosdado, nawala ang anak ko. Hagulhol niya habang isinusuobsob ang muka sa maruming unan. Pinatay nila ang anak ko. Lumapit si Diosdado at dahan-dahang ipinatong ang isang baso ng mainit na tsa sa tabi ng higaan. Ang galit ay parang lason, iha. Kapag hinayaan mong lamunin ka nito ngayon, hindi ka na makakaahon. Uminom ka muna. Kailangan mong mabuhay para sa hustisya. Lumipas ang mga oras na tila mga taon para kay Althea. Habang nakahiga siya at nakatitig sa bubong na pawid, biglang bumasag sa katahimikan ang isang mahinang tunog mula sa lumang radyo ni Diosdado. Ang static na tunog nito ay tila mga bubuyog na nagkakagulo hanggang sa luminaw ang boses ng isang announcer. Isang malungkot na balita ang bumigla sa buong Palawan. Ang kilalang negosyante at tagapagmana ng Althea's Resorts na si Mrs. Althea Valeriano ay opisyal nang idineklarang missing matapos mahulog sa yate sa gitna ng isang bagyo sa Sulu Sea. Ayon sa kanyang asawang si Valeriano, isang aksidente ang nangyari at sinubukan niya raw iligtas ang asawa, ngunit bigo siya dahil sa lakas ng agos. Nanigas ang buong katawan ni Althea. Ang bawat salitang lumalabas sa radyo ay tila mga tulo ng asido sa kanyang mga sugat. Sa gitna ng pagdadalamhati, pagpapatuloy ng announcer, ay nagpahayag din ang pamilya na ang matalik na kaibigan ni Althea na si Yasmin ang pansamantalang mamamahala sa operasyon ng mga resort upang matulungan ang nagluluksang byudo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay biglang nagningas ng isang madilim at nagbabagong apoy. Ang kawalan ng malay ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Missing? Bulong ni Althea sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng hukay.
Aksidente? Magluksa ka lang, Valeriano. Dahil ang bangkay na inaakala mong nilamon na ng dagat ay babalik para bawiin ang lahat ng kinuha mo, pati ang buhay na ninakaw ninyo sa anak ko. Tumayo si Diosdado sa pintuan, nakatingin sa abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Alam niya ang hitsura ng isang taong handa ng maningil. Iha, tawag niya nang hindi lumingon. Sino ka na ngayon? Pagkatapos ng gabing ito. Tumingin si Althea sa kanyang mga palad na may mga bakas ng sugat at alikabok. Ang dating Althea na madasalin at mapagmahal ay tila naiwan na sa mga alon ng nakaraan. Wala na ang dating Althea. Sagot niya, habang dahan-dahang umusbong ang isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Ako na ang alaala na hindi ninyo kayang takasan. Ang bango ng libu-libong puting bulaklak na nakapaligid sa mansyon ay hindi kayang pagtakpan ang baho ng kataksilan na bumabalot sa buong silid. Sa gitna ng sala, isang marangyang kabaong na walang laman ang nakaburol. Isang simbolikong libing para sa isang reynang inakalang nilamon na ng dagat. Ngunit sa likod ng mga itim na belo at pilit na paghikbi, ang mga buwaya ay nagsisimula ng magdiwang. Si Valeriano ay nakaupo sa gitna. Hawak ang isang panyo habang paminsan-minsang pinapahid ang mga matang wala namang luha. Ang bawat bati ng pakikiramay mula sa mga kilalang negosyante ay tinatanggap niya ng may kasamang pekeng buntong hininga. Ngunit sa tuwing tatalikod ang mga bisita, ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap kay Yasmin na tila isang anino sa dilim. Huwag ka nang magpanggap na masyadong malungkot, Valeriano. Masyadong halata ang iyong kaba. Ang matalim at boses palakang tinig ni Doña Solita, ang ina ni Valeriano, ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumapit ang matanda. Suot ang kanyang pinakamahal na alahas at isang itim na terno na tila mas angkop sa isang party kaysa sa isang burol. Tiningnan niya ang larawan ni Althea na napapalibutan ng mga kandila ng may halong pandidiri. Buti na lang at nawala na siya. Bulong ni Doña Solita, sapat lamang para marinig ng kanyang anak. Masyadong matigas ang loob ng babaeng yan. Akala mo kung sinong santo? Dahil lang siya ang may-ari ng lahat ng ito. At ang masama pa, namatay siyang walang iniwang tagapagmana. Isang malaking malas sa pamilya, ang babaeng hindi marunong magbunga. Mama, please, may mga bisita pa. Saway ni Valeriano, ngunit walang bakas ng galit sa kanyang boses. Sa loob-loob niya, sumasang-ayon siya. Ang pagkamatay ni Althea ay ang pinakamalaking swerte sa kanyang buhay. Ngayong wala na ang asawa, sa kanya na ang lahat ng lupain, ang resort at ang kapangyarihan. Samamantala, sa itaas na palapag, sa loob mismo ng silid tulugan ni Althea, isang mas malalang paglapastangan ang nangyayari. Binuksan ni Yasmin ang malaking aparador at dahan-dahang hinaplos ang mga mamahaling damit na iniwan ng kanyang matalik na kaibigan. Ang bawat tela ay amoy Althea pa. Amoy ng tagumpay at kasaganaan na matagal na niyang kinakainggitan. Kinuha niya ang wedding gown ni Althea na nakatago sa isang espesyal na kahon. Isinuot niya ito sa harap ng salamin, tinitingnan ng sarili habang ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapait na ngiti. Ang puting tela ay tila isang nakalalasong kumot sa kanyang katawan. Sa akin na ito ngayon, Althea. Bulong ni Yasmin sa hangin. Ang asawa mo, ang yaman mo, pati ang silid na ito. Hindi mo deserve ang lahat ng ito dahil ikaw ay isang mahinang babae lamang. Isang basura na itinapon ng sariling asawa. Sa gitna ng kanyang pagmamasid sa sarili, narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Si Lola Basyang, ang matandang tagapangalaga ng mansyon, ay pumasok dala ang ilang gamit na panlinis. Natigilan ang matanda nang makita si Yasmin na suot ang gown ng kanyang namayapang amo. Anong ginagawa mo rito, Yasmin? Hindi mo dapat suot ang damit ni Ma'am Althea. Ang boses ni Lola Basyang ay nanginginig sa galit at takot. Humarap si Yasmin. Ang kanyang mukha ay biglang naging parang
sa isang aswang. Mabilis siyang lumapit at hinablot ang braso ng matanda. Makinig ka, matandang ulyanin. Wala ka ng Ma'am Althea. Patay na siya. At simula ngayon, ako na ang susundin mo sa bahay na ito. Isang salita mo pa. Sa kalsada ka na matutulog kasama ng mga aso. Padabog na itinulak ni Yasmin ang matanda. Sa pagkakadapa ni Lola Basyang, nakita niya sa ilalim ng kama ang isang punit na larawan ni Althea. Ang larawang itinapon ni Valeriano kanina lamang. Dahan-dahang kinuha ng matanda ang larawan. Pilit na pinagdikit ang mga punit na bahagi at isiniksik ito sa loob ng kanyang suot na damit, malapit sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha para sa batang pinalaki niya, habang tahimik siyang nagdarasal para sa hustisyang tila napakalayo pa. Bumalik si Yasmin sa harap ng salamin. Kinuha niya ang isang maliit na kahon ng alahas mula sa drawer ni Althea. Sa loob nito ay ang isang malaking diamanteng singsing, ang heirloom ring ng pamilya ni Althea na ilang henerasyon nang ipinapasa. Isinuot ni Yasmin ang singsing sa kanyang daliri. Ang kumikislap na bato ay tila nanunukso sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng kasakiman. Bagay na bagay sa akin, ang huling wika ni Yasmin bago humalakhak ng mahina. Paalam, Althea. At salamat sa lahat ng regalong iniwan mo sa akin. Hindi niya alam, sa kabilang dako ng dagat, ang multo ng kanyang nakaraan ay nagsisimula na ring magsuot ng sarili nitong korona. Isang koronang gawa sa puot at determinasyong bawiin ang bawat hibla ng buhay na ninakaw mula sa kanya. Hindi lang siya basta kaibigan na nagnasa sa yaman mo, Althea. Siya ang bunga ng pagkakasala ng iyong sariling ama. Ang tinig ni Diosdado ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa payapang gabi sa dalampasigan. Sa kamay ni Althea ay hawak ang isang luma at naninilaw na sulat. Kalakip ang isang kopya ng birth certificate na lihim na ipinadala ni Lola Basyang sa pamamagitan ng isang pinagkakatiwalaang mangingisda. Ang bawat letra sa papel ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin, nilalamon ang huling alaala ng isang malinis na nakaraan. Napaupo si Althea sa buhanginan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding pangingilabot. Ang pangalan ng kanyang ama ay malinaw na nakasulat bilang magulang ni Yasmin, ang babaeng itinuring niyang kapatid sa puso. Ang taong pinatira niya sa kanyang mansyon at binigyan ng lahat ng luho ay tunay niya palang kapatid sa dugo. Isang lihim na itinago ng kanyang ama hanggang sa huling hininga nito. Kaya pala ganoon na lamang ang galit niya sa akin. Bulong ni Althea, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi lang pera ang gusto niyang burahin ang lahat ng meron ako dahil sa tingin niya, ninakaw ko ang buhay na dapat ay sa kanya. Isang matalim na sakit ang muling gumuhit sa kanyang puso. Ang pagtataksil ni Valeriano ay masakit, ngunit ang katotohanang ang sarili niyang kadugo, ang nagplano ng kanyang kamatayan, ay isang sugat na tila hindi na kailanman maghihilom. Ang bawat alaala ng kanilang pagkabata, ang bawat tawa at yakap, ay tila mga lason na ngayon ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Lumapit si Diosdado at tumabi sa kanya. Ang matanda ay tumingin sa malawak na dagat. Ang kanyang muka ay tila isang ukit sa matitigas na bato. Althea, ang nakaraan ay parang dagat. Maaari ka nitong lunurin sa pagsisisi o maaari mo itong gamitin upang itulak ka pabalik sa ibabaw. Ako ay naging abogado sa loob ng maraming taon. Nakita ko na kung paano sinisira ng lihim ang pinakamatatag na pamilya. Pero tandaan mo, ang hustisya ay hindi nagmamadali, ngunit hindi rin ito natutulog. Tumingin si Althea kay Diosdado. Tutulungan mo ba ako? Wala na akong kahit ano. Patay na ako sa paningin ng mundo. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Ang isang taong wala nang mawawala, ang pinakamakapangyarihang kalaban sa lahat.
Gagamitin natin ang batas at gagamitin natin ang kanilang sariling kasakiman laban sa kanila. Ngunit bago yon, kailangan mong maging ibang tao. Tumayo si Althea. Pumasok siya sa loob ng dampa at kinuha ang isang matalim na gunting na ginagamit ni Diosdado sa kanyang mga lambat. Humarap siya sa maliit na salamin na puno ng dumi at amag. Tiningnan niya ang kanyang mahaba at kulot na buhok. Ang buhok na madalas haplusin ni Valeriano habang bumubulong ng mga kasinungalingan. Walang pag-aalinlangan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang bawat hibla ng buhok na bumabagsak sa sahig ay tila mga bahagi ng kanyang lumang pagkatao na isa-isang tinatapon. Ang tunog ng talim ng gunting ay naging kaisa ng ritmo ng kanyang paghinga. Sa bawat gupit, ang kanyang mga mata ay nagiging mas malamig, mas matalim, at mas puno ng determinasyon. Nang matapos siya, isang ibang babae na ang nakatingin sa salamin. Maikli na ang kanyang buhok hanggang pangalamang na nagpatingkad sa kanyang matang puno ng apoy. Ang dati ay maamo at mapagbigay na mukha ay napalitan ng isang anyo na tila inukit mula sa pinakamatigas na diamante. Paalam, Althea, bulong niya sa kanyang refleksyon. Mula ngayon, ako na ang magdidikta ng tadhana. Habang ang gabi ay papalalim, isang maliit na bangka ang dahan-dahang dumaong sa hindi kalayuang bahagi ng dalampasigan. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at may takip ang mukha ang bumaba at nagsimulang magtanong-tanong sa mga mangingisda. May nakita ba kayong babaeng napadpad dito nung nakaraang linggo? Isang dayuhan sa lugar na ito? Ang tanong ng lalaki. Habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang bagay sa loob ng kanyang bulsa na tila isang armas. Isang matandang mangingisda ang tumuro sa dampa ni Diosdado nang walang kamalay-malay. Ang misteryosong lalaki ay dahan-dahang lumakad patungo sa kubo. Ang bawat yapak niya sa buhangin ay tila isang hudyat ng bagong panganib na paparating. Sa loob ng dampa, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang kilabot sa kanyang balat. Hindi pa tapos ang laban para sa kanyang buhay, at ang mga kamay ng kanyang mga kaaway ay tila mas mahaba kaysa sa kanyang inakala. Bakit ka pa ba nandito, matandang basahan? Hindi mo ba alam na pati ang hangin na nilalanghap mo sa mansyong ito ay pag-aari ko na? Ang boses ni Yasmin ay tila isang matalas na latigo na humahagupit sa pandinig ni Lola Basyang. Sa gitna ng marangyang sala, nakatayo ang dalaga habang tinitingnan ng matanda ng may matinding pandidiri. Si Lola Basyang, na may hawak na basahan na timba, ay nanatiling nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong bigat ng langit. Ngunit sa likod ng kanyang maputing buhok ay isang matalas na isip ang nagmamasid. Ito ang naging balatkayo ng matanda. Ang magkunwaring ulyanin at mahina ang bait. Ito ang tanging paraan upang manatili siya sa loob ng bahay na dati ay puno ng tawa ni Althea. Ngunit ngayon ay naging pugad na ng mga ulupong. Pasensya na po, Ma'am Yasmin. Nakalimutan ko lang po kung saan ko nailagay ang sabon. Pabulol na sagot ni Lola Basyang. Pilit na pinatitigas ang kanyang dila upang magmukhang lito. Isang marahas na tunog ng pagpadyak ang narinig ni Lola Basyang nang lumapit si Yasmin. Tumingin ka sa ginawa mo, sigaw ng dalaga. Itinuro nito ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa balat ng buhaya, na ngayon ay may talsik ng maruming tubig mula sa timba ng matanda. Ang sapatos na ito ay mas mahal pa sa buhay mo. Lumuhod ka. Linisin mo yan gamit ang mga kamay mo. Walang nagawa ang matanda, kundi ang dahan-dahang itukod ang kanyang mga tuhod sa malamig na marmol. Sa bawat paggalaw ng kanyang mga buto ay naramdaman niya ang hapdi. Ngunit mas masakit ang makitang ang mansyong itinayo ng mga magulang ni Althea ay dinudumihan ng ganitong uri ng pagkatao. Habang pinupunasan niya ang sapatos ni Yasmin, narinig niya ang pagpasok ni Valeriano. Hayaan mo na ang matandang yan, Yasmin. We have more important things to discuss, wika ni Valeriano habang niluluwagan ang kanyang kurbata.
Tumawag na ang mga Singaporean investors. Handa na silang bilhin ang Althea's Haven sa halagang triplo ng orihinal na presyo nito. Kapag naibenta na natin ang resort, maaari na nating lisanin ang bansang ito at kalimutan ang lahat. But Valeriano, kailangan nating siguraduhin na walang maiiwang bakas. Sagot ni Yasmin. Ang boses ay naging malambing, ngunit nakapaninindig balahibo. Ang mga papeles ni Althea, ang mga titulo, baka may makakita pa. Don't worry, love. Si Althea ay matagal nang wala sa landas natin. At ang lahat ng katotohanan ay itinago na kasama ng kanyang pagkawala. Mahina ngunit malamig na tumawa si Valeriano. Isang tunog na parang kalansing ng mga baryang walang pakialam sa konsensya. Sa ilalim ng kanyang pananahimik, bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Lola Basyang. Bawat salitang binitawan ng dalawa ay tumatak ng malalim sa kanyang alaala. Tila mga lihim na hindi dapat manatiling nakabaon. Isang matinding galit ang nag-uumapaw sa kanyang dibdib, ngunit alam niyang kailangan niyang magtiis para sa kanyang alaga. Nang sumapit ang hating gabi, nang ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan, at ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang paghampas ng hangin sa mga bintana. Dahan-dahang lumabas si Lola Basyang sa kanyang maliit na silid. Bitbit ang isang lumang cellphone na binili niya ng palihim. Nagtago siya sa likod ng mga malalaking halaman sa hardin. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero. Pagkalipas ng ilang sandali, isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na tila galing sa kabilang buhay, ngunit puno ng init. Lola, Lola Basyang, ang mahinang tawag ni Althea. Hindi napigilan ng matanda ang kanyang hikbi. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Binabasa ang kanyang kulubot na pisngi. Iya, ang aking alaga. Buhay ka nga! Pabulong na hagulhol ng matanda. Pilit na itinatago ang boses upang hindi marinig ng mga gwardya. Lola, salamat sa impormasyon tungkol kay Yasmin. Alam ko na ang lahat. Wika ni Althea, ang kanyang tinig ay may halong lungkot at bakal. Mag-ingat po kayo riyan. Malapit na akong bumalik. Babawiin natin ang lahat. Magmadali ka, iha. Balak nilang ibenta ang resort. Nilalapastangan nila ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Babala ni Lola Basyang. Tinitiis ko ang lahat ng pang-aapi nila rito, basta malaman ko lang na ligtas ka. Pangako, Lola, hindi na sila magtatagal sa trono nilang gawa sa kasinungalingan. Huling wika ni Althea, bago naputol ang tawag. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, hindi napansin ni Lola Basyang ang isang anino na nakatayo sa balkonahe sa ikalawang palapag. Si Valeriano, hawak ang isang baso ng alak, ay nakatingin sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang matandang tagapangalaga na tila may kinakausap sa dilim. Isang mapanganib na suspetsa ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Valeriano. Ibinaba niya ang kanyang baso sa pasamano. Ang tunog ng kristal sa semento ay tila isang hudyat ng paparating na panganib. Simula sa gabing iyon, ang mansyon na dati ay kulungan ni Lola Basyang ay magiging isang masikip na bitag kung saan ang bawat galaw niya ay may matang nagmamasid. Ang sikat ng araw sa nayon ng mga mangingisda ay hindi kasing hinhin ng aircon sa loob ng kanyang dating opisina. Dito, ang init ay humahalik sa balat hanggang sa ito ay mamula at masunog. Habang ang alat ng dagat ay tila gustong pumasok sa bawat butas ng kanyang katawan. Ngunit para kay Althea, ang bawat hapdi ay isang paalala na siya ay humihinga pa. Sa loob ng ilang buwan, ang kanyang mga kamay na dati ay tanging disenyo lamang ng mga mamahaling alahahas, ang hinahawakan ngayon ay puno na ng mga paltos at kalyo. Natuto siyang humawak ng lambat, maglinis ng isda, at makipagsabayan sa ritmo ng mahihirap. Ngunit sa gabi, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang gasera, ang kanyang tunay na pagsasanay ay nagsisimula sa piling ni Diosdado. Ang batas, Althea, ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang tama o mali. Wika ni Diosdado habang inilalatag ang ilang mga luma
at madilaw na dokumento sa kanilang hapag na gawa sa kawayan. Ito ay tungkol sa kung sino ang mas matalas ang isip na hanapin ang butas sa bawat pangungusap. Sa mundong kinalalagyan mo dati, ang mga papeles, ang nagsisilbing espada, at taming ng mga magnanakaw na tulad ni Valeriano. Tinitigan ni Althea ang mga dokumento, binabasa niya ang mga financial reports at mga kontrata ng Althea's Haven na ipinadala ni Lola Basyang. Sa tulong ni Diosdado, natutunan niyang himayin ang bawat pirma at bawat maliit na letra. Nakita niya ang mga irregularidad na dati ay hindi niya napapansin dahil sa sobrang pagtitiwala. Ang mga loopholes na ito ang gagamitin natin para igapos sila, Althea. Ngunit kailangan mong maging matatag. Hindi sapat ang talino. Kailangan mo rin ng galing sa pagtatago ng nararamdaman, pagpapatuloy ng matanda. Isang gabi, habang ang katahimikan ay tila isang malambot na kumot sa buong nayon, napansin ni Althea ang malalim na titig ni Diosdado sa kanya. Ang matanda ay tila nakakakita ng isang anino mula sa kanyang sariling nakaraan. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Diosdado, wala na akong maibabayad sa iyo. Mahinang tanong ni Althea habang pinupunasan ng kanyang mga kamay na magaspang na. Tumayo si Diosdado at naglakad patungo sa isang lumang baul. Kinuha niya ang isang maliit na itim na kahon at dahan-dahang inilapag sa harap ni Althea. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang lumang fountain pen na gawa sa pilak at itim na diamante. Ito ay luma na, ngunit bakas pa rin ang pagiging prestihiyoso nito. Ito ang panulat na ginamit ko noong nanalo ako sa pinakamalaking kaso ko bilang abogado. Wika ni Diosdado, ang kanyang tinig ay may halong lungkot. Matagal ko na itong itinago dahil akala ko ay wala na itong silbi. Pero nang makita kita, nakita ko ang aking asawa at anak na hindi nabigyan ng hustisya. Ang pagtulong sa iyo ay ang tanging paraan para mabuhay muli ang aking dangal. Ipinatong ni Diosdado ang panulat sa palad ni Althea. Ang lamig ng metal ay tila dumaloy sa kanyang mga ugat. Nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapangyarihan na hindi kailanman mabibili ng pera. Ito ang iyong sandata, Althea. Gamitin mo ito para isulat ang katapusan ng kanilang kasamaan. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Isang matandang lalaking binura ng tadhana at isang babaeng muling binubuo ang sarili mula sa abo. Sa mga sandaling iyon, ang pasasalamat ni Althea ay hindi na kailangan ng mga salita. Ang higpit ng kanyang hawak sa panulat ay sapat na sagot. Subalit ang kapayapaan ng gabi ay biglang nabasag ng dumaan ng isang mangingisdang kakagaling lang sa bayan. Dala ang isang lumang dyaryo na naiwan sa isang kainan. Inilapag niya ito sa harap ni na Althea bago nagpatuloy sa paglakad. Sa front page ng dyaryo, nakabalandra ang isang malaking larawan ni na Valeriano at Yasmin. Pareho silang nakangiti. Suot ang mga damit na kulay puti at ginto. Ang headline ay tila isang mabilis na kidlat na tumama sa puso ni Althea. Ang kasal ng taon, Valeriano at Yasmin, mag-isang dibdib sa Althea's Haven sa susunod na buwan. Nanigas ang buong katawan ni Althea. Ang bawat salita sa dyaryo ay tila mga tulo ng asido na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Ang lugar kung saan siya lumaki, ang resort na binuo ng kanyang mga magulang ay gagamitin ng mga taong pumatay sa kanyang anak upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Kailangan ko nang bumalik. Bulong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang larawan ni Yasmin na nakasuot ng alahas na pag-aari ng kanyang ina. Handa na ako, Diosdado. Oras na para harapin nila ang multong kanilang nilikha. Ang dagat sa labas ay nagsimulang magwala. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay tila isang malakas na palakpakan para sa pagsisimula ng isang madugong labanan sa korte at sa buhay. Welcome to Althea's Haven, Madam. I am Valeriano, the CEO and owner of this paradise. It is an honor
to have a legendary investor like you here. Ang boses na yon, ang boses na huling narinig ni Althea habang tinutulak siya sa kamatayan, ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses ni Valeriano ay punong-puno ng paimbabaw na paggalang at matinding pagkagutom sa pera. Nakatayo si Althea sa gitna ng malawak na lobby ng resort na ipinangalan sa kanya. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting suit na yakap ang kanyang mas matikas na pangangatawan. Ang kanyang maikling buhok ay nakaistilo ng maayos at ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng malalaking itim na sunglasses. Sa kanyang tabi ay si Diosdado na ngayon ay nagpapanggap na kanyang personal na abogado at assistant. Suot ang isang seryosong muka at luma, ngunit malinis na Amerikana. "Thank you, Mr. Valeriano." Tipid na sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay mas mababa, mas malamig, at walang bakas ng dating lambing. Nararamdaman ni Althea ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib, tila isang ibon na gustong kumawala. Ang bawat sulok ng lobby na ito ay may alaala. Ang mga painting na pinili ng kanyang ina, ang mga haligi na dinisenyo ng kanyang ama. Ang makita ang mga ito na hawak na ng mga magnanakaw ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang balat. "Dito tayo sa VIP lounge, Madam A." Aya ni Yasmin na biglang sumulpot mula sa gilid. Suot nito ang isang hapit na pulang damit at ang diamanteng singsing na ninakaw mula sa drawer ni Althea. "I am Yasmin, the Chief Operations Officer. I handled everything here since the tragedy of the former owner." Tumingin si Althea kay Yasmin. Ang pagnanasa niyang sakali ng babaeng ito ay muntik ng manaig. Ngunit naramdaman niya ang bahagyang paghawak ni Diosdado sa kanyang siko, isang tahimik na paalala na magtimpi. "Tragedy?" Pag-uulit ni Althea habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang sunglasses. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Yasmin. Sa loob ng ilang segundo, naghari ang isang nakabibinging katahimikan. Nakita ni Althea ang panandaliang pagkagulat sa mga mata ni Yasmin. Tila may pamilyar na aninong nakita sa kanyang mga balintataw. Ngunit mabilis itong napalitan ng pilit na ngiti. Ang Althea na kilala nila ay mahinhin, mahaba ang buhok, at laging may luha sa mga mata. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay isang matigas na pader ng yelo. "Yes, madam. A very sad accident." Mabilis na sabat ni Valeriano habang pinagpapawisan ng kanyang noo. "But we are moving forward. With your 500 million peso investment, we can turn this resort into the #1 destination in Asia." Naupo sila sa lounge. Inilatag ni Valeriano ang mga plano para sa bagong hotel na itatayo sa tapat mismo ng dalampasigan, ang lugar kung saan binalak ni Althea na magtayo ng isang sanctuary para sa mga mangingisda. "I heard you are getting married soon," wika ni Althea habang pinaglalaruan ang fountain pen na bigay ni Diosdado. "Ang kasal ay dapat na pundasyon ng katapatan, hindi ba, Mr. Valeriano?" Bahagyang natigilan si Valeriano, tila natamaan sa hindi malamang dahilan. "Of course, Madam Yasmin is my soulmate. She was there for me during my darkest times." Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Althea. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumapit ang isang waiter, dala ang isang tray ng mamahaling wine. Sa tabi ng mesa ay nakalatag ang ilang mga sample ng tela para sa wedding gown ni Yasmin at ang mga wedding invitations na kulay ginto. "Oops!" Mahinang wika ni Althea. Sa isang tila hindi sinasadyang pagkakataon, nasagi ng kanyang braso ang baso ng pulang alak na kararating pa lamang. Ang mapula at malapot na likido ay dahan-dahang tumapon, bumabakas sa mga puting tela ng gown at sa mga imbitasyong nakalatag sa mesa. Tila dugo na kumalat sa isang malinis na sahig. "My gown, my invitations." Tili ni Yasmin. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging pino patungo sa pagiging isang palengkera. "You, why are you so careless?" "Yasmin, tumahimik ka."
Saway ni Valeriano. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot na baka mawala ang investment. I'm so sorry, Madam A. She's just stressed about the wedding. Tumayo si Althea nang may matikas na tindig. It seems like a bad omen, doesn't it? Ang mapulang mantsa sa puting tela ay mahirap nang tanggalin. Parang kasalanan na kahit anong hugas ay laging naiiwan ng bakas. Tiningnan ni Althea si Yasmin nang may matinding panunuya. Don't worry, I will pay for the damage. After all, I am here to buy everything you have. Habang naglalakad palabas si Althea, naramdaman niya ang matalas na titig ni Valeriano sa kanyang likuran. Ang lalaki ay tila isang asong naguguluhan, pilit na inaalala kung saan niya narinig ang ganoong klaseng tono ng pananalita. Wait, tawag ni Valeriano. Huminto si Althea, ngunit hindi lumingon. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Naghihintay kung mabubunyag na ang lahat. Have we met before, Madam Ah? Your eyes, they look like someone I used to know. Someone who should be dead. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Althea sa loob ng katahimikan ng labi. Hindi siya sumagot at nagpatuloy sa paglakad. Iniwan ang kanyang mga kaaway na nalulunod sa sarili nilang pagdududa. Sa labas, ang dagat ng Palawan ay nagsisimulang magdilim. Nagbabadya ng isang unos na walang sino man ang makakatakas. Ang hapunan sa ilalim ng mga bituin ay dapat sana ay isang pagdiriwang ng tagumpay. Ngunit para kay Althea, bawat ngiting ipinapakita niya ay may kalakip na lason na dahan-dahang pumapatay sa kumpiyansa ng kanyang mga kaaway. Nakaupo sila sa pinaka-eksklusibong beranda ng resort, kung saan ang ihip ng hangin ay may dalang amoy ng mamahaling pabango at sariwang pagkaing dagat. Si Valeriano ay tila isang lalaking muling nabuhayan ng dugo. Hindi niya maalis ang kanyang paningin kay Madam A. May kung anong magnetismo ang babaeng ito na tila humihigop sa kanyang atensyon. Isang misteryong pilit niyang nilulutas. Samantala, si Yasmin ay nakaupo sa tabi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang wine glass hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang kanyang selos ay tila isang apoy na dahan-dahang sumusunog sa kanyang paimbabaw na kagalakan. Mr. Valeriano, napansin ko na mahilig ka sa medium rare na steak at kailangan ay may kaunting piga ng kalamansi sa gilid. Hindi ba? Wika ni Althea habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang pagkain. Natigilan si Valeriano, ang kanyang tinidor ay bahagyang tumama sa porselanang pinggan na lumikha ng isang matunog na kalansing sa gitna ng katahimikan. Paano niyo nalaman ang detalyeng yan, Madam A? Bihira ang nakakaalam niyan maliban sa mga taong malapit sa akin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Kapag nag-i-invest ako sa isang tao, pinag-aaralan ko pati ang pinakamaliit na hibla ng kanyang pagkatao. Ang tagumpay ay nasa detalye, Mr. Valeriano. Katulad ng pag-alam ko na nagiging balisa ka at madalas mong nilalaro ang iyong sing-sing kapag may itinatago ka. Biglang binitawan ni Valeriano ang kanyang sing-sing sa daliri. Ang kanyang noo ay nagsimulang butil-butili ng pawis sa kabila ng malamig na simoy ng hangin. Tumingin si Yasmin kay Valeriano. Pagkatapos ay kay Althea, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspetsa. Masyado naman yata kayong mausisa, madam, madiribang wika ni Yasmin. Minsan, ang sobrang pag-alam sa buhay ng iba ay nagdadala ng kapahamakan. O baka naman ang pagtatago ng katotohanan ang tunay na nagdadala ng kamatayan, Yasmin? Balik na tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin sa gabi. Upang basagin ang tensyon, kinuha ni Althea ang isang regalo mula sa ilalim ng mesa, isang pahaba at marangyang kahon na kulay asul. Inilapit niya ito kay Yasmin. As a peace offering para sa nangyari sa iyong gown kanina. Isang munting alaala mula sa aking koleksyon sa Singapore. Dahan-dahang binuksan ni Yasmin ang kahon. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang makita ang nilalaman nito.
Isang mamahaling silk scarf na kulay asul dagat na may mga disenyo ng maliliit na perlas sa gilid. Ang kulay, ang texture, ang bawat hibla nito, ito ay eksaktong katulad ng scarf na suot ni Althea noong gabi ng anibersaryo, ang scarf na nahablot ni Yasmin bago tuluyang nahulog ang kanyang kaibigan sa kailaliman ng dagat. Nabitawan ni Yasmin ang takip ng kahon. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binuhusan ng asido. Ang kanyang mga labi ay nanginig, at ang kanyang mga mata ay napuno ng isang uri ng takot na hindi niya kayang itago. Ano ito? Nautal na tanong ni Yasmin. Isang scarf. Simpleng sagot ni Althea habang iniinom ang kanyang alak. Hindi ba't bagay na bagay iyan sa'yo? Ang kulay asul ay sumisimbolo sa dagat. Minsan, ang dagat ay nagbabalik ng mga bagay na akala natin ay nawala na habang buhay. Hindi na nakasagot si Yasmin. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa kilabot. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa ay biglang umilaw at nag-vibrate, lumikha ng isang mahinang ugong sa kahoy na lamesa. Dahil sa kaba, mabilis na kinuha ni Yasmin ang telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Ang bawat salita sa screen ay tila isang hatol ng kamatayan. Tao, alam ko ang ginawa ninyo sa asawa mo sa gitna ng dagat. Hindi natutulog ang multo ni Althea. Maghanda ka dahil malapit na ang paniningil. Iisang mahinang impit na tili ang lumabas sa lalamunan ni Yasmin. Nabitawan niya ang kanyang cellphone at ito ay bumagsak sa sahig na lumikha ng isang tuyot na tunog ng pagkabasag. Tumingin siya sa paligid ng may paranoia. Tila inaasahan na may lilitaw na anino mula sa kadiliman ng mga puno. May problema ba, Yasmin? Tanong ni Althea nang may mapanuyang pag-aalala. Tumingin si Yasmin kay Althea pagkatapos ay kay Valeriano na abala sa pagpunas ng kanyang pawis. Ang kapaligiran ay biglang naging masikip para sa kanya. Ang magandang gabi ay naging isang buhay na bangungot. Kailangan ko nang magpahinga. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Wika ni Yasmin bago nagmamadaling tumayo at tumakbo palayo sa hapag. Iniwan ang asul na scarf na tila isang nakalalasong ahas sa ibabaw ng mesa. Naiwan si Althea at Valeriano. Tumingin ang lalaki sa kanyang asawa na tumatakbo, pagkatapos ay muling bumaling kay Madam A. Ang pagdududa sa kanyang puso ay nagsimulang maging isang malakas na hinala, ngunit ang kasakiman niya sa pera ay mas matimbang pa rin kaysa sa kanyang takot. Pasensya na, Madam A. Masyado lang sigurong pagod si Yasmin. Paumanhin ni Valeriano, bagamat ang kanyang sariling mga kamay ay hindi na rin mapakali. Ayos lang, Mr. Valeriano, sagot ni Althea habang tumatayo. Magpahinga na rin kayo. Dahil sa mga susunod na araw, baka hindi na kayo muling makatulog ng mahimbing. Habang naglalakad si Althea palayo, ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang mga kaaway. Sa dilim, isang pares ng mga mata ang nagmamasid. Si Diosdado, na hawak ang isa pang cellphone, ay dahan-dahang tumango sa kanya. Ang laro ay kasisimula pa lamang, at ang bawat hakbang ay nakaplano na patungo sa kanilang pagkawasak. Hindi ako mamamatay sa takot, Althea, dahil pinatay na kita. Wala ka na. Ang sigaw ni Valeriano ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim na silid-tulugan, isang boses na puno ng desperasyon at unti-unting pagkawala ng katinuan. Sa gitna ng gabi, ang CEO na kinatatakutan ng marami ay tila isang batang takot sa sariling anino. Pawis na pawis siyang bumalikwas mula sa pagkakahiga. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pilit na hinahanap ang hangin sa paligid. Hindi niya alam, sa labas ng pintuan, ang matandang si Lola Basyang ay nakatayo ng tahimik. Hawak ng matanda ang isang baso ng gatas na hinaluan niya ng isang gamot na magdudulot ng matinding pananaginip at pagkalito.
isang paraan upang paluwagin ang dila ng isang mamatay tao. Sa mga oras na ito, ang paimbabaw na tapang ni Valeriano ay dahan-dahang natutunaw, inilalantad ang bulok na budhing pilit niyang itinago. Habang nangyayari ito sa mansyon, si Diosdado naman ay nasa gitna ng isang mapanganib na misyon gamit ang dilim bilang kanyang balabal. Dahan-dahan siyang pumasok sa lumang arkibo ng munisipyo kung saan nakatago ang mga talaan ng nakaraan. Ang tunog ng kanyang bawat yapak sa lumang sahig na kahoy ay tila isang babala, ngunit hindi siya natinag. Sa loob ng isang maduming folder na matagal nang hindi nabubuksan, natagpuan ni Diosdado ang kanyang hinahanap. Isang lihim na dokumentong nagpapatunay sa koneksyon ni Yasmin at ng ama ni Althea. Ang bawat pirma at petsa ay tila mga huling pako sa kabaong na ihahanda nila para sa mga salarin. Sa ilalim ng liwanag ng kanyang maliit na flashlight, ang mga dokumento ay nagmistulang mga ebidensyang isinisigaw ang katotohanang matagal nang ninakaw. Ngayon, wala na kayong matatakbuhan, bulong ni Diosdado sa sarili habang maingat na itinutupi ang papel at isinisilid sa kanyang bulsa. Samantala, sa loob ng mansyon, muling dahan-dahang pumasok si Lola Basyang sa silid ni Valeriano upang kunin ang baso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang baso ang kanyang pakay. Ang kanyang mga mata ay natuon sa maliit na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Alam niya ang password. Naririnig niya itong binanggit ni Valeriano habang lasing noong nakaraang gabi. Dahan-dahan ang bawat galaw ng kanyang mga daliri sa keypad. Ang bawat mahinang tunog ng pagpindot ay tila isang pintig ng kaba sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto ng safe, tumambad sa kanya ang mga orihinal na titulo ng lupa at ang mga dokumentong sadyang ginaya ang pirma ni Althea. Ito na ang katapusan ninyo, bulong ni Lola Basyang. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit para sa kanyang alaga. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang mga papel, ang buong silid ay biglang napuno ng liwanag. Ang tunog ng pagpindot sa switch ng ilaw ay tila isang hatol ng kamatayan. Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang anay na sumisira sa pamamahay ko. Matandang ulyanin. Ang boses ni Doña Solita ay tila isang matalas na hiwa ng patalim sa katahimikan. Nakatayo ang matandang ginang sa pintuan, suot ang kanyang marangyang robe, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot. Hawak niya ang isang maliit na baril na kulay pilak, at ito ay nakaturo ng diretso sa puso ni Lola Basyang. "Mama, anong nangyayari?" Pumasok si Valeriano. Sapo ang kanyang ulo at halatang lito pa mula sa epekto ng gamot. "Ang matandang ito, Valeriano! Ninanakawan tayo!" Sigaw ni Doña Solita. "Ito ang dahilan kung bakit tila may multong nagpapakita sa inyo. Siya ang kasabwat ng kung sino mang Madam Ana yon." Nanginginig si Lola Basyang ngunit nanatiling nakatayo ng matuwid. Sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na litrato ni Althea. Noong sanggol pa ito na nakita niya sa loob ng safe, ang tanging bagay na nais niyang iligtas. "Mamatay tao kayo," hiyaw ni Lola Basyang. Ang kanyang boses ay hindi na pabulol kundi puno ng dangal. "Akala niyo ba ay hindi ko narinig ang inyong mga plano? Ang dugo ni Althea at ng kanyang anak ay nasa inyong mga kamay." Nagdilim ang paningin ni Valeriano. Ang takot niya ay napalitan ng isang mapanganib na galit. Lumapit siya kay Lola Basyang at marahas na hinablot ang braso nito. "Sino ang kausap mo sa telepono? Nasaan si Althea?" "Wala na kayong magagawa." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lola Basyang, "dahil ang multong kinatatakutan ninyo ay nandito na sa loob ng bahay na ito." Isang malakas na tunog ng sampal ang bumasag sa hangin nang saktan ni Doña Solita ang matanda. "Ikulong ang matandang ito sa basement, huwag pakainin. Valeriano, tapusin na natin ang kasal bukas. Pagkatapos niyon, wala nang makakahadlang sa atin."
Habang kinaladkad si Lola Basyang pababa ng hagdan, ang matanda ay tumingin sa labas ng bintana, kung saan ang buwan ay tila isang saksing nakamasid. Alam niyang malapit na ang pagsikat ng araw, ang araw na magdadala ng liwanag sa lahat ng dilim na itinago ng pamilyang ito. Sa kabilang bahagi ng resort, si Althea ay nakatayo sa balkonahe, hawak ang kanyang cellphone. Nakita niya ang isang signal light mula sa gubat, isang tanda mula kay Diosdado na nakuha na ang ebidensya. Ngunit ang kanyang puso ay biglang kumurot. Isang kakaibang kaba ang naramdaman niya para kay Lola Basyang. "Konting tiis na lang, Lola," bulong ni Althea sa hangin. Bukas, babagsak ang kanilang palasyong gawa sa buhangin. Ang tunog ng mga kampana sa kapilya ng resort ay tila isang malungkot na babala sa halip na isang masayang pagbabalita. Ang buong paligid ay nababalot ng mga puting rosas at mamahaling telang ginto. Ngunit sa ilalim ng karangyaan, ang bawat sulok ay may amoy ng pagkabulok. Ang mga bisita, na pawang mga tanyag at mayayaman, ay nakaupo ng maayos, naghihintay sa pag-iisang dibdib ni na Valeriano at Yasmin. Nakatayo si Valeriano sa altar, suot ang kanyang puting Amerikana, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Ang bawat mahinang kaluskos ng hangin ay tila boses ni Althea na bumubulong sa kanyang pandinig. Sa tabi niya, si Yasmin ay naglalakad sa gitna ng aisle, suot ang wedding gown na dapat ay para sa isang tunay na reyna. Ang kanyang nangiti ay puno ng tagumpay. Tila ba tuluyan na niyang naapakan ang alaala ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit bago pa man makarating si Yasmin sa dulo, ang malalaking pintuan ng kapilya ay bumukas nang may matinding lakas. Ang sikat ng araw mula sa labas ay tila naging isang malakas na liwanag na bumalot sa anino ng isang babaeng nakatayo roon. Itigil ang kasal na ito. Ang tinig ay hindi nabulong. Ito ay isang utos na puno ng kapangyarihan na bumasag sa katahimikan ng seremonya. Ang lahat ng mga bisita ay lumingon. Ang musika ay biglang huminto, iniwan ang lahat sa isang nakabibinging katahimikan. Naglakad pumasok si Althea. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang misteryosong Madam A. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses at tinitigan ng diretso si Valeriano. Ang kanyang bawat yapak sa pulang karpet ay tila isang tunog ng hatol na dumarating. Sa kanyang tabi ay si Diosdado na may hawak na isang itim na folder at sa likod nila ay ang mga pulis na handa ng kumilos. "Althea?" Ang boses ni Valeriano ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na muling nakakita ng buhay. "Akala niyo ba ay ganoon kadaling burahin ang buhay ko?" Wika ni Althea habang humihinto sa harap ng altar. "Ang dagat na pinagtapunan ninyo sa akin ay hindi ako tinanggap dahil kailangan ko pang bumalik para sa hustisya ng anak ko." "Isa kang impostor! Patay na si Althea!" Sigaw ni Yasmin. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at takot. "Security! Paalisin ang babaeng ito." "Hindi na kailangan, Yasmin," sagot ni Althea nang may matinding panunuya. "Dahil ang lahat ng mga tao rito ay makakakita kung anong klaseng halimaw ang nasa likod ng magandang mukha mo." Sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran ng altar na dapat ay magpapakita ng video ng pagmamahala ng dalawa ay biglang nagbago. Ang lumitaw doon ay isang madilim at magulong kuha mula sa isang smartwatch. Ang video ng gabing iyon sa yate. Malinaw na narinig ang boses ni Valeriano habang inaamin ang kanyang plano at ang marahas na pagtulak niya kay Althea sa gitna ng karagatan. Ang mga bisita ay napasinghap. Ang bulong ng gulat ay kumalat sa buong kapilya, gaya ng apoy sa tuyong damo. Si Doña Solita, na nakaupo sa unang hanay, ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan habang hawak ang kanyang perlas na kwintas. At hindi lang yan, pagpapatuloy ni Althea habang kinuha ang isang dokumento mula kay Diosdado. "Yasmin, gusto mo bang malaman ng lahat kung bakit mo ako gustong sirain?
Dahil hindi mo matanggap na ikaw ang bunga ng pagkakasala ng tatay ko? Ikaw ay kapatid ko sa dugo, ngunit mas pinili mong maging kaaway ko sa impyerno. Ang katotohanan yon ay tila isang malakas na sampal sa dangal ni Yasmin. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang kanyang panginginig ay naging isang pagsabog ng emosyon. Oo, kapatid nga kita. Pero ikaw ang paborito. Ikaw ang mayaman. Ikaw ang mahal ko ni Papa. Yaw ni Yasmin. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Kaya kinuha ko ang lahat sa iyo. Ang asawa mo, ang pera mo, pati ang buhay ng anak mo. Sa mga sandaling iyon, ang galit ni Althea ay hindi na mapigilan. Humakbang siya ng mabilis at ibinigay kay Yasmin ang isang matunog na sampal. Isang sampal na naglalaman ng lahat ng hapdi ng kanyang pagkawala at ang sakit ng bawat araw na inakala niyang nag-iisa siya. Ang tunog ng pagtama ng palad sa pisngi ni Yasmin ay umalingaw-ngaw sa buong kapilya, tila isang hudyat na tapos na ang laro. Ang sampal na yan ay para sa anak ko. Wika ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Nang makita ni Valeriano na wala na siyang takasan, ang kanyang takot ay naging desperasyon. Sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ang isang maliit na kutsilyo mula sa lamesa ng cake at marahas na hinila si Yasmin. Itinatampal ang talim sa leeg ng sarili niyang kasabwat. Huwag kayong lalapit. Papatayin ko siya. Iyaw ni Valeriano. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang baliw. Ginamit niyang panangga ang babaeng kani-kanina lang ay sasumpaan niya ng katapatan. Nagkagulo ang mga tao. Ang sigawan ay napuno ang kapilya habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit. Si Althea ay napaatras, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkagulat na magagawa ni Valeriano. Nasaktan ang babaeng minahal niya raw ng higit sa kanya. Valeriano, bitawan mo siya. Sigaw ni Diosdado, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Hindi niyo ako makukuha. Sa akin ang resort na ito. Sa akin ang lahat. Sigaw ni Valeriano habang dahan-dahang umaatras patungo sa balkonahe ng kapilya na nakaharap sa bangin ng dagat. Ang huling nakita ni Althea ay ang mukha ni Valeriano na puno ng puot at ang takot sa mga mata ni Yasmin habang ang dalawa ay unti-unting lumalapit sa bingit ng panganib. Ang hagupit ng hangin sa balkonahe ng kapilya ay tila may dalang mga boses ng nakaraan, naniningil sa bawat kasalanang ginawa ni Valeriano at Yasmin. Nakatayo sila sa mismong bingit ng semento, kung saan ang dagat sa ibaba ay nagngangalit. Ang mga alon ay humahampas sa matatalim na bato na tila mga gutom na hayop na naghihintay ng kanilang biktima. Nanginginig ang kamay ni Valeriano habang nakatutok ang kutsilyo sa leeg ni Yasmin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng takot at baliw na pagnanasa na makatakas. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang madaraanan. Ang mga pulis ay dahan-dahang nakapaligid. Ang kanilang mga yabag sa sahig ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Bitawan mo ako, Valeriano. Nasasaktan ako. Ang yak ni Yasmin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang marangyang belo ng kanyang wedding gown ay nakasabit na lamang sa kanyang balikat na parang basahan. Tumahimik ka, Yasmin. Ginusto mo rin ito, di ba? Gusto mo ng yaman, gusto mo ng kapangyarihan. Ang bulyaw ni Valeriano, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ngayong tapos na ang lahat, akala mo ba ay papayag akong ako lang ang babagsak? You are coming with me to hell. Nakatayo si Althea sa harap nila, hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay tila isang ukit sa bato. Malamig at walang emosyon, pinagmamasdan niya ang 2 taong sumira sa kanyang buhay na ngayon ay naglalaban para sa sarili nilang kaligtasan. Ito ang tunay na mukha ng kanilang pag-ibig, isang pag-ibig na nakatuntong sa kasakiman
at handang pumatay upang mabuhay. Look at yourselves, mahinang wika ni Althea. Ang kanyang tinig ay nangingibabaw sa ingay ng hangin. Isang buwan ninyong pinagplanuhan ang araw na ito. Isang buwan ninyong inisip na nakuha nyo na ang lahat. But look, you are nothing but two cowards holding on to a lie. Sa isang iglap, dahil sa matinding panginginig ni Valeriano, bahagyang lumuwag ang kanyang hawak. Hindi nag-aksaya ng panahon ang mga pulis. Isang mabilis na paggalaw ang ginawa nila upang agawin ang kutsilyo at dambahin ang lalaki. Ang tunog ng pagkakaladkad sa sahig at ang paglak ng mga posas ay tila isang himig ng katarungan sa pandinig ng lahat. Naiwan si Yasmin na nakadapa sa sahig, humihingal at nanghihina. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Doña Solita. Akala ni Yasmin ay tutulungan siya ng kanyang biyenan, ngunit isang matalim na tingin ng pandidiri ang sumalubong sa kanya. "Huwag mo akong hawakan, bastarda." Ang sigaw ni Doña Solita habang marahas na tinabig ang kamay ni Yasmin. Isang malaking pagkakamali na pinatuloy ka namin sa pamilyang ito. Wala kang pinagkaiba sa basura. You are a disgrace and I will make sure you rot in jail with my useless son. Isang mapait na hikbi ang kumawala sa mga labi ni Yasmin. Wala na ang kanyang soulmate, wala na ang kanyang yaman, at ngayon ay itinatakwil na rin siya ng mundong pilit niyang pinasukan. Ang bawat bisita ay nakatingin sa kanya nang may pangungutya. Tila ba isa siyang sakit na dapat iwasan. Makalipas ang ilang oras, ang resort ay muling natahimik. Ang mga pulis ay nakaalis na. Dala ang mga salary na haharap sa kasong murder at falsification of documents. Nakatayo si Althea sa gitna ng lobby. Tinitingnan ang malaking karatula na dati ay binago ni Valeriano. Sa utos niya, dahan-dahang ibinalik ng mga trabahador ang orihinal na pangalan nito, Althea's Haven. Pumasok siya sa kanyang dating silid. Ang bawat gamit doon ay tila may dalang bigat ng nakaraan. Kinuha niya ang wedding gown na isinuot ni Yasmin kanina, na ngayon ay nakatambak na lamang sa isang sulok. Dinala niya ito sa gitna ng hardin, kung saan ang isang maliit na apoy ay nagsisimula ng sumiklab sa loob ng isang iron pit. Binitawan ni Althea ang gown sa apoy. Pinanood niya kung paano lamunin ng init ang puting tela, kung paano maging abo ang bawat alaala ng kanyang kasal kay Valeriano. Ang bawat hibla ng tela na naglalaho ay tila isang bahagi ng kanyang sakit na tinatangay na rin ng hangin. Hindi ito paghihiganti, ito ay paglilinis. Tapos na, bulong niya sa sarili, habang ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata na ngayon ay malaya na sa mga luha. Dahan-dahang lumapit si Diosdado sa kanyang likuran. May hawak siyang isang maliit na kahon na nakabalot sa puting papel. "Althea, may dumating na package para sa'yo, pero tingin ko, mas mabuting ako na ang mag-abot." Binuksan ni Althea ang kahon. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Sa loob niyon ay isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol, kulay puti, gawa sa malambot na lana, at may maliit na burda ng isang anghel. "Ipinagawa ko yan sa nayon bago tayo umalis." Mahinang paliwanag ni Diosdado. Simbolo iyan na kahit wala na ang anak mo sa mundong ito, palagi siyang may bakas sa puso mo. At ang mga bakas na yon ang gagabay sa iyo patungo sa isang bagong simula. Niyakap ni Althea ang maliliit na sapatos sa kanyang dibdib. Isang mainit na luha ang pumatak. Hindi luha ng pait, kundi luha ng pagtanggap. Sa gitna ng dilim ng gabi, ang munting regalong yon ay naging isang sulo ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng katarungang nakamit, alam ni Althea na may isang huling hakbang pa siyang kailangang gawin. Ang kanyang paglalakbay ay hindi magtatapos sa pagpapakulong sa kanyang mga kaaway, kundi sa paghahanap ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng anumang tagumpay. Hindi ang rehas na ito ang tunay mong kulungan, Yasmin. Ang tunay mong bilangguan ay ang puso mong punong-puno ng inggit na kahit kailan ay hindi naging sapat ang lahat ng ibinigay ko.
Ang tinig ni Althea ay naging isang malamig na hininga sa loob ng masikip at madilim na selda. Nakatayo siya sa harap ng rehas, suot ang isang simpleng puting bestido na sumasalamin sa kanyang bagong simula. Sa loob, nakaupo si Yasmin sa sahig. Ang buhok ay gusot, ang balat ay maputla, at ang mga mata ay wala ng ningning ng diamante, tila isang bituin na tuluyan ng nawalan ng liwanag sa kalawakan. Tumawa ng mapait si Yasmin, isang tunog na tila kalansing ng kinakalawang na bakal. Huwag mo akong pangaralan, Althea. Nanalo ka na, di ba? Nakuha mo na ang lahat. Masaya ka na bang nakikita akong ganito? Tiningnan siya ni Althea ng may matinding awa, walang bakas ng puot, walang bahid ng pagnanais na makaganti. Ang galit na dati ay sumusunog sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malalim na katahimikan. Hindi ako narito para magdiwang, Yasmin. Narito ako para palayain ang sarili ko mula sa iyo. Pinapatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil pagod na akong dalhin ang bigat ng galit mo sa buhay ko. Bago lumabas, iniwan ni Althea ang isang maliit na sobre sa lamesa, ang dokumento ng pagkilala sa kanya bilang kapatid sa dugo, at isang maliit na halaga na magagamit nito sa loob. Paglabas ni Althea sa presinto, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na naglilinis sa kanyang kaluluwa. Sumunod na araw, bumalik si Althea sa nayon ng mga mangingisda, ang lugar kung saan siya muling isinilang mula sa kamatayan. Kasama si Diosdado, naglakad sila patungo sa dulo ng isang munting tulay na kahoy na nakadungaw sa payapang bahagi ng dagat. Dito, ang mga alon ay hindi nagngangalit. Sila ay tila mga bulong ng pag-asa. Huminto si Althea at kinuha ang maliit na sapatos ng sanggol mula sa kanyang bulsa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inaalala ang bawat pangarap na binuo niya para sa anak na hindi niya nasilayan. Nararamdaman niya ang hangin na humahaplos sa kanyang maikling buhok, tila isang haplos ng isang munting kamay. Sana ay mapatawad mo rin ako, anak, bulong ni Althea, habang ang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisngi. Patawad dahil hindi kita na ipagtanggol sa lupit ng mundo. Pero pangako, ang buhay na ibinigay mo sa akin ay hindi ko sasayangin. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang maliit na bangkang papel sa tubig. At sa loob niyon ay inilagay ang isang puting rosas. Pinanood nila ni Diosdado kung paano dalhin nang dahan-dahang agos ang bangka palayo, hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa gitna ng asul na karagatan. Ito ang kanyang huling pamamaalam sa sakit, ang kanyang huling pag-aalay sa kanyang munting anghel. Ang dagat ay may paraan ng pagbawi, pero may paraan din ito ng pagbibigay ng bagong buhay. Wika ni Diosdado habang nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na haligi na hindi matitinag ng anumang bagyo. Humarap si Althea sa matanda. Diosdado, ang Althea's Haven ay hindi na lang magiging isang resort. Gusto kong itayo rito ang isang foundation para sa mga inang biktima ng karahasan at mga batang nawalan ng pamilya. Gusto kong ang bawat biktima ng kawalan ng katarungan ay makahanap ng kanlungan dito. Isang ngiti ng paghanga ang sumilay sa labi ni Diosdado. Iyan ang tunay na tagumpay, Althea. Ang gawing inspirasyon ang sariling sugat upang makapanggamot ng iba. Habang naglalakad sila pabalik sa dalampasigan, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang tunog ng tawanan ng mga bata sa nayon at ang amoy ng tinapa na niluluto sa paligid ay nagbigay kay Althea ng isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan, ang pakiramdam ng pagiging home. Huminto si Althea at tumingin sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang peklat sa kanyang puso ay mananatili, ngunit hindi na ito masakit. Ito ay isa na lamang paalala na siya ay nakaligtas, na siya ay lumaban, at higit sa lahat, siya ay muling natutong magmahal. Tumingin siya kay Diosdado
na kasalukuyang inaayos ang isang lambat sa malayo. Ang hinaharap ay hindi na isang madilim na kalsada. Ito ay isang malawak na dagat na naghihintay na muling lakbayin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot sa alon. 2 taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon na humahaplos sa dalampasigan at dahan-dahang binubura ang mga bakas ng madilim na kahapon. Ang Althea's Haven ay hindi na lamang isang marangyang resort para sa mga mayayaman. Ito ay naging isang tunay na santuwaryo. Ang dating mga silid na naging saksi sa mga plano ng kasakiman ay puno na ngayon ng ingay ng mga batang naglalaro at ang mga tawa ng mga kababaihang muling nakahanap ng kanilang lakas. Nakatayo si Althea sa balkonahe ng kanyang opisina, suot ang isang simpleng bestidong gawa sa hablon. Wala na ang mabigat na alahas sa kanyang leeg dahil ang tanging hiyas na kanyang dala ay ang kapayapaan sa kanyang mga mata. Pinagmamasdan niya ang malawak na bakuran kung saan may isang munting daycare center. Doon, nakita niya si Lola Basyang na kahit may katandaan na, ay masigla pa ring nagbabasa ng kwento sa mga bata. Ang matanda ay hindi na kailangang magkunwaring ulyanin. Siya na ngayon ang nagsisilbing lola ng lahat ng mga batang naroroon. Dahan-dahang naramdaman ni Althea ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng dagat at ang init ng pag-asa ay laging kasunod ni Diosdado. Ang lalim ng iniisip mo, Althea. Mahinang wika ni Diosdado habang tumatabi sa kanya. Ang matanda ay mukhang mas bata sa kanyang edad dahil ang mga peklat ng kanyang nakaraan ay tuluyan na ring naghilom kasabay ng kay Althea. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, sagot ni Althea habang inilalagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Diosdado na nakapatong sa pasamano. Dati, akala ko ang dagat na ito ang magiging katapusan ko. Ngunit ito pala ang nagturo sa akin kung paano tunay na mabuhay. Tumingin si Althea sa malayo. Ang balita tungkol kina Valeriano at Yasmin ay paminsan-minsang dumarating. Ang mga taon ng pagdurusa sa loob ng rehas na kanilang sariling ginawa. Ngunit para kay Althea, sila ay mga anino na lamang ng nakaraan. Ang kanyang puso ay wala nang puwang para sa puot. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa hindi pagprotekta sa kanyang anak dahil alam niyang ang munting anghel na yon ang nagsilbing gabay niya upang maging ina sa libu-libong bata na nangangailangan ng pagkalinga. Nahanap mo na ba ang hinahanap mong binien, Althea? Tanong ni Diosdado. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Isang matamis at totoong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Althea. Higit pa sa binyen, Diosdado, nahanap ko ang sarili ko. Nahanap ko ang kahulugan ng bawat sakit na naranasan ko. Humarap siya sa matanda at hinawakan ang magkabilang kamay nito. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Ito ay tungkol sa pagpili na magpatuloy, ang pagpili na magmahal muli, at ang pagpili na maging mabuti sa kabila ng kalupitan ng iba. Iyan ang aral na itinuro sa akin ng Sulusi. Sa ilalim ng papalubog na araw na nagpipinta ng kulay ginto sa buong karagatan, dahan-dahang lumakad ang dalawa patungo sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon ay hindi na nakakatakot. Ito ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng hapdi at nagigising sa mga pangarap ng bukas. Ang peklat sa kanyang puso ay mananatiling bahagi ng kanyang kasaysayan. Ngunit ito ay isa ng ginto sa kanyang pagkatao. Isang patunay na ang isang pusong dinurog ay maaaring mabuong muli ng mas matatag, mas malalim, at mas handang magbigay ng liwanag. Sa dulo ng pampang huminto si Althea at huminga ng malalim. Ang hangin ay amoy kalayaan. Ang dagat ay tahimik. Tila nagbibigay pugay sa isang babaeng hindi sumuko sa bagyo. At sa bawat bagong umaga na darating, alam ni Althea na hindi na siya muling malulunod. Dahil natutunan na niyang lumangoy sa agos ng buhay ng may pag-asa at pagmamahal.